Why seeing God in our pain? Especially nowadays, kung manonood tayo ng balita, at sa panahon ngayon, sa klase ng weather, maraming may sakit, nakakaranas ng pain, physical pain. Pag-uusapan natin ngayon, bakit merong pain at paano natin makikita ang pagkilos ng Lord in the midst of every kind of pain sa buhay natin. Yan yung tinatawag na why question. The why question. Bakit kinakailangan ng pain? Pero bago yun, meron ba kayong idea? Ano ba yung positive side ng pain? Kasi alam natin, pag sinabing pain, negative ka agad eh. So, ano yung, meron ba tayong idea? Ano yung positive side naman ng pain? Muna. Para matuto, of course. Endurance. Ano pa? Sign of what? Huh? Disease? Okay. Kumbaga parang red light siya. Kumbaga sa traffic, pag nakita mong red, meron ka ng dapat action na dapat gawin. Ano pa? So it seems lahat naman tayo merong idea, no? Na merong positive reason kung bakit merong pain sa buhay. O nga naman, sabi nila, hindi mo alam, halimbawa, yung mga may ketong, kasi namamanhid yun, namamatay yung mga nerves, di ba? Nabasa ko sa isang literature, hindi naman daw totoo na yung maraming kwento patungkol sa ketong, marami doon hinuha lamang, no? Hinuha. Kasi meron na ba tayo nakakita ng tunay na may ketong? Yung talaga itsura na may ketong. Ano itsura nila? Yung laman ko yung nagkabukol-bukol. Nagkakabukol-bukol. Ano pa? Expert ka ba dyan, Kuya Paul? At ikaw ay tinuturo? O sige, humigop ka ng mainit na tea. Parang kasi kapag may ketong ako hindi ko siya talaga makikilala kung alam niyo kung kunwari si Guelito nagkaroon siya ng ketong, hindi ko makikilala sa parang si Guelito talaga. Mag-iba yung physical appearance. Oo nga eh. At napag-aralan natin sa evangelism yan, ano. Karamihan daw sa mga may ketong, kaya minsan nagkakatanggal-tanggal yung mga parte ng katawan. Kasi nga manhid, hindi nila alam natatanggal, nakamot sila ng kamot or what. Nasasanggi ng gano'n, nauuntog na sila, naipit na pala sa ilalim ng mabigat na nakabinot yung paa, hinilang ganyan, di tanggal. Kasi walang pain eh. Walang nerves eh, napatay na yung mga nerves. Ganun din naman sa ngipin, kung walang nerves ang ngipin, nalalaglag na pala, hindi mo pa alam. No, tawa ka pa ng tao dyan, yung pala, kanda tanggal na yung ngipin mo, hindi mo namamalayan. Kasi walang pain eh, manhid eh. So merong positive effect yung, or pagkakagamit yung tinatawag na pain. Pero alam natin, hindi lahat sa atin willing na dumaan sa tinatawag na pain. So yun ang why question. So simulan natin nung tayo ay maliliit pa lamang, which is very clear pa sa ating kaisipan. From childhood, we want things our way. Halimbawa, sa mga bata, ayoko ng gulay. Gusto ko ice cream. Especially every Friday, dapat may ice cream. Regardless kung ano na nangyayari sa health. Why do I have to take a nap? Di ba yung mga bata pinapatulog eh. Sige, matulog ka na para lumaki ka kaagad. Di ba ayaw natin? Kasi gusto natin laro eh. Do I have to stay in the backyard? I mean, di ba pwede doon sa harapan or what? Doon kami play? Nung mali tayo, ang gusto natin talaga, mangyari yung mga bagay sa kapamaraan ng gusto natin. Sino hindi? Unless na pinanganak ka, matured ka na kaagad. Hindi naman eh. Lahat tayo siyempre nag-explore, ano? Saka napaka-active. Kaya kadalasan ang gusto natin, our way. Ngayon, yun yung bata pa tayo, kung ano yung gusto natin, yun ang gusto natin mangyari. Kaya nga nagkakaroon ng paluan eh. Nagkakaroon ng sigawan muna, pinagsasabihan na muna, nagkakapingutan patuloy or what. Ngayon, hindi lamang tumitigil sa pagiging bata, yung eksena na yan. As we get older, we gain more freedom. Especially kapag tapos ka na mag-aral, no? High school ka na or college. Ang feeling mo, kaya mo na eh. No? Ang isip ng bata, kapag tapos na mag-aral, nagtatrabaho na especially, sa unang kumikita na siya, freedom.
Soon enough, most of us get to make all the choices we care to make. Scientifically, saka biblically, age 1 to 20, prone yan to make mistakes, stupid mistakes. Kaya binabantayan ng bata mula 1 taon hanggang 20. Kasi yun yung mga taon, gagawa ng stupid mistakes yan. Explore kasi, nag-explore eh. Hindi lamang yun, kasi nga, nagsisimula na siya mag-gain ng unti-unti ng freedom. Hayaan mo na yung anak mo. Ayaw niya na ng cartoon. Hayaan mo na manood ng basketball. Ganun talaga. Tumatanda na eh. Di ba, unti-unti yung mga parents bumibitaw na rin. Malaki na yan. O, asa na naman yung batang to? No? Alas 8 na ng gabi, wala pa. Ano ka ba naman? Malaki na yung anak mo. Alas 10. Medyo i-adjust natin ng konti. No? Maximum alas 10 ng gabi dapat nasa bahay na siya. Kasi malaki na yung bata eh. Hindi ba may mga magulang nag-a-adjust na rin? Siyempre, tayo naman unti-unti dahan-dahan nagkakaroon ng freedom. Tapos, mas napapractice na natin yung freedom of choice. Pumipili ka na ngayon. At dumarating ng time, marunong ka ng mga tuwiran sa magulang. Yung bata pag umabot sa college especially kasi mas malalim na yung mga napag-aaralan niyan eh. Mas exposed na siya sa mundo eh. Mas kaya na niya magpaliwanag, irrationalize yung kalooban niya. Nangyayari, di ba, bata dati pag pinagsabi mo, upo, pasuwan niyo po ako, hindi na po ulit. Later on, hindi na. Dadaanin ka sa scientific explanation. Dumarating yon, ang hirap kausap tong batang ito, no? Ang daming dahilan. Dapat pinakinggan mo yung dahilan niya. Napaka-rational nga naman. Rational naman yung dahilan, no? Kaya minsan yung magulang, talagang authority na lang ang gagamitin mo. Kasi kung makikipagtagisan ka ng talino sa anak mo, dumarating ang time, mas marami na silang alam kaysa sa'yo. So yung authority na lamang bilang magulang. So mula pagkabata po, hanggang sa paglaki natin, ang gusto natin, freedom. The freedom to choose. At meron pong kinalaman yan sa pinag-uusapan natin about pain. We are designed for freedom. All human beings crave it. Kahit gaano man kaayos ang isang organization, meron at merong someone who want to change things. Meron at merong someone who want freedom. Lahat, mapabansa, mapa-opisina, mapasimbahan, lahat ng human organizations, gaano man kaayos ang sistema, meron at merong someone who want to change the rules for personal use or personal freedom. At hindi natin sinasabing masama yun. Magandang nababalanse siyempre, kundi dictatorship ang mangyayari. It's okay in a way. Pero kailangan wise din kung ano talaga ang tama, ano ang hindi. So we are designed for freedom. All human beings crave it. Sa human organization yun ha. Pero sa godly organization, kumbaga kung ang Diyos na pinag-uusapan, we really cannot. Hindi natin pwedeng ipilit sa Diyos yung gusto natin. Because He is sovereign, we are not. He is the master, we are not. He is the Lord, we are not. He is God, we are not. Ganun lang kasimple. So, iba pag Diyos na pinag-uusapan at iba kapag human organization lang. So, tingnan natin ngayon. Bukod sa we are designed for freedom, nasa introduction pa lamang tayo, we are also designed for responsibility. For ourselves and for each other. We are responsible for ourselves at responsable sa ibang tao. Each human choice has a ripple effect on the rest of humanity. We cannot avoid it. Ano sinabi sa Biblia? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang at walang namamatay para sa sarili lamang. Ano man yung choice, saan man natin gagamitin yung freedom natin, it will affect us first. Secondly, it will affect the people around us. So yes, binigyan tayo ng freedom to choose. Pero remember, merong responsibility kaakibat yan. There's no such thing na meron tayong ginawa na walang responsibility kasunod. Ngayon, kung tayo po nasa ganitong klase ng edad na, and yet kung makapili tayo, kung gamitin natin ang ating freedom just for ourselves, regardless kung anong mangyayari sa inyo, then you are not responsible person. You are a selfish
person. At hindi tayo designed ng Lord to be selfish. We are designed to be responsible. Di ba yung sinasabi ni Paul? Kahit pwede mong gawin, pero masasaktan siya, huwag mo nang gawin. Kahit pwede mong kainin, pero masasaktan sila, matitisod, huwag mo nang kainin. Yun ang tinuturo sa Biblia, di ba? Yun ang tinatawag na sense of responsibility. At yan kadalasan nagkukulang ng mga tao. They don't care. They don't care. Basta't mangyari yung gusto kong mangyari, that's it for me. Basta masaya ako, I will do it. Ano sinabi ng Biblia sa Corinthians? Ano raw tayo? Isang katawan, di ba? Napakalinaw ng analogy ni Paul. Yes, we have the freedom to choose. Yes. No, binigyan tayo ng ganung klaseng gift ng Lord. Free will, freedom to choose. But remember, you're part of one body. Ano sinabi doon? Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Always think about it. That is true. That is true. Ito mga pinag-uusapan natin, kasi magkaakibat yan eh. Freedom, pain, magkapatid yan. Magkasama siya. Kaya po natin ini-elaborate muna yung parte patungkol sa freedom na meron tayo. Kasi merong kinalaman, yung kinalalagyan natin ngayon sa buhay, sa ginawa nating pagpili nung araw. Alam naman siguro natin yung term na consequence, di ba? Merong consequence ang lahat ng bagay na ginagawa natin. Pinili mo siya, edi naging asawa mo, din habang buhay kayong magsasama. Yun yung pinag-uusapan natin. Example, pinili mong gawin yan, yung naging bunga, responsable ka for the rest of your life. Pinili mong gawin yan, nasugatan ka, may peklat ka ngayon. Hindi na nga pwede sa'yo, ginawa mo pa rin, pilantod ka na, iika-ika ka na ngayon maglakad. Laging merong consequence. No? Kaya mahalaga na pag-aralan natin, what happened to me now? Definitely, hindi nangyari yan na parang special ka sa Diyos. Special na pakitaan ng pain, special ka na pakitaan ng paghihirap. Hindi po ganon. On that part, we have the very big part. Yung freedom na meron tayo, hindi tayo magkakaroon yan kung walang nagbigay sa atin. We know the source. Sino ba yung source of freedom? Of course, God. There's no such thing as freedom from Satan. Si Satan, kapag nagbigay ng freedom, mukhang freedom lang. Mukhang freedom lang. Pero actually, it's a very, very thick, strong chain. Kakadinahan ka ni Satanas sa iyong leeg. Yun yung sinabi sa Biblia eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, I came to set the captives free. Kapag nag-offer si Satan ng freedom, hindi talaga freedom yun. Hindi freedom yun. Prison yung ibinibigay niya for you. Pero ang Lord, kapag nag-offer siya ng freedom, that is the real freedom. Yun ang tunay na freedom mula sa Diyos na lumikha ng freedom itself. God gave us the freedom to choose. When Adam and Eve exercised that freedom, their short-sighted choice introduced evil into the world. So, saan pa ba naman tayo magsisimula kundi sa beginning? Let's start from the beginning. We still have that freedom na meron si Adam sa si Eve. But we live with its consequences too. And it doesn't feel very free. Kasi may kapalit eh. Akala ko ba freedom? Tapos kapag nagkamali, may kapalit? Akala ko ba free? Akala lang natin yon. Kaya nga sinabi rin ni Paul, di ba sa Biblia, akala ninyo na palayain kayo ni Jesus, malaya na kayong gawin ninyo lahat ang gusto nyong gawin? Yun ang sinabi ni Paul. Kasi maraming Kristiyano, nung marinig sa pastor na, mga kapatid, malaya na po kayo in Jesus' name. Ayun, naging malaya sa paggawa ng kalokohan. Pinalaya na pala ako ni Jesus eh. Pwede ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin. Ano sinabi ni Paul? Hindi. Before, sabi niya, you were prisoners of darkness. So, there's no such thing as freedom. Kasi yung freedom ni inoffer ni Satan nung araw sa inyo, no? Ang kapalit doon, being a prisoner of darkness. Ngayon naman, pinalaya kayo ni Jesus, hindi para gawin ninyo lahat ang gusto nyong gawin. You now became the prisoner of Christ. Upang gawin naman lahat ng gusto ng Diyos. Nakita niyo, dalawang prison lang naman yan eh. Mamili ka.
prison ni Satan or prison ni Jesus Christ. Wag mong sabihin gitna. There's no such thing as middle. There's no such thing as middle, mga kapatid. Prison ni Satan, prison ni Jesus Christ. Dalawa lang talaga ang pagpipilian. Dalawa lang. Good or bad. Light or darkness. Prison ni Satan or prison ni Jesus Christ. Choose one. Kapag gumitna ka, automatic na yun, nasa prison ka ni Satan. Isinusuka ka kasi ng Diyos. Ayaw ng Diyos sa maligamgam. Any form of lukewarmness, hindi sa Diyos. Kasi init lang talaga. Lamig lang talaga. Walang lukewarm sa Diyos. Kapag pumunta ka kay Satan, or pumunta ka kay Satan, yung isang paa mo na kay Satanas, yung isang paa mo na sa Diyos, hindi pa rin. Na kay Satanas ka pa rin, kapatid. You cannot serve two masters. There is always just one. Yun ngayon ang problema ng maraming tao. Compromise. Why are there pains in this life? Compromise. Compromise. Nakipag-compromise ba si Adam saka si Eve kay Satan by that time? Of course, nakinig eh. Nakinig sila eh. Look what happened to us now. Because of these people, of our forefathers and mothers, here we are. Kanda hirap sa buhay. Pero supposedly, matuto na tayo sa kanila eh. Pero hindi, di ba? Marami sa atin, nakakaranas pa rin ng pain in life because of wrong choice or choices. So ngayon ang tanong, sa why question, why is there suffering? Sa kabila ng mga sinabi ko, marami pa rin magtatanong yan. Should we blame God for it? What role does our God-given freedom to choose play in the evil we see every day? What does it mean to be truly free? At yun po yung pag-aaralan natin. What is fake freedom and what is true freedom? Because fake freedom is from the enemy, true freedom is from the Lord. At may kinalaman po kasi yan sa anumang suffering, sa anumang pain meron ngayon sa buhay na ito. Minsan na-share ko sa prayer meeting yata sa isang Bible study, ang nakalulungkot maraming tao, tinanggap na lang ang pain and suffering in life. Hindi, ganito talaga ang buhay eh, punong-puno ng sakit, ng heartache. We must live with it. Yun bang sinabi ng Lord? Yun ang sinasabi mo because you want it in your life. You are full of poor and wrong choices. So tinanggap mo na lang na ang life ay full of pain and suffering. Kasi hindi kasi yun ang promise ng Lord eh. Hindi yun eh. Pero nakakalungkot nga, marami tinanggap na lang talaga yun. Para bang ganito, oh, may sakit ka, pero merong gamot dyan. Gamitin mo tong gamot o gagaling ka. Hindi siguro, hindi na siguro ako gagaling sa sakit kong ito, hayaan mo na lang. Ganun lang naman kasimple yung analogy eh. Pumunta ka sa doktor, patignan mo yun. Hindi na. Una, nakakatakot eh. Mamaya, makita pa yung may mas malaking sakit pa pala eh. Kaya ka nga pupunta ng doktor eh. Para mas makita, baka may mas malalapang nangyayari sa katawan mo. Pero look at that. Di ba maraming tao, pagpunta na nga lang sa doktor, takot na eh. Is that matured choice? Is that a mature choice? Irresponsible choice? Yung simpleng pagpunta sa doktor, ayaw mong pumunta kasi baka mayroong ibang makita? Immature choice yun. Immature choice. Irresponsible choice. Di ba sa kung ano man mangyayari sa'yo, ikaw lang apektado eh. Paano na yung mga mahal mo sa buhay? Immature choice in life. Irresponsible use of freedom in life. Why merong pain and suffering? Because of your personal choice. Okay? At lalaliman pa natin itong bagay na ito. Is there anything you want to say? Gusto niyong ipaglaban? Yung inyong pagpili sa mga wrong things in life? Meron ba sa inyong gusto ipaglaban kung bakit ayaw ninyong pumunta sa doktor, magpatingin? You're free. Ipaglaban ninyo. Just make sure it's biblical. Ano man ang isasagot ninyo, biblical at sang-ayon sa tamang kaisipan ng isang matured na tao. Wag na lang yung may pinag-aralan kasi mayroong pinag-aralan, wala rin namang sinabi pagdating sa sa morality eh. No?
bilang a responsible person, you have the right to defend yourself. Pero just make sure it's not your thought, but yung thought na binibigay ng Panginoon. So what is the mosaic of life? Tignan natin ang life as a whole. Alam natin yung mosaic, di ba? Yung mosaic patterns, yung mosaic pattern na tinatawag. Ito yung mga pira-pirasong bote or pottery na kapag pinagsama-sama, pag tinignan mo sa malayo, oh, napakaganda pala niya. Isang magandang picture. Yun yung mosaic. I believe nakakita na kayo yan sa mga potteries, any decorations. So tingnan natin naman yung mosaic in life. Okay. Okay. The mosaic of life is pieced together from all kinds of events. Yung buhay mismo natin, bawat isa sa atin. At a distance, the whole image can appear beautiful. Napakaganda. But the beauty of the whole is not always always visible in each event. Some events add a splash of beauty and color. Other times darken the image. They are ugly and black. Those are times of suffering. Clouds of fear, pain, heartache, and loss often overshadow our happy moments of joy and celebration. Yun naman ang buhay ng tao eh. Happy moments, sad moments. Happy moments, sad moments. Days of bounty, days naman ng kawalan. Sabi nga ni Paul, di ba? Sabi niya, yun yung klase ng attitude na pinagpe-pray ko sa Panginoon, me, myself, magkaroon, or the rest of Christianity. Sabi ni Paul, alam niyo mga kapatid, according sa Philippians chapter 4, magutom ako, busog, tagsalat man, or bounty, no? In sickness or health, naging raw siya, kontento siya in Christ. Yun ang tunay na contentment. Yung klase ng contentment, meron si kapatid ni Paul, gutom siya o hindi, may makakain o wala, malamig o hindi, anything, let it be, come to me, let them come to me, Lord. Basta't nanggaling sa Panginoon. Anyway, mayroon bang masamang tinapin na nanggagaling sa Diyos? When God gave you something, kung mukhang evil sa paningin mo lang yon. But if it is God who gave that thing to you, definitely merong glorious purpose yun for Him and for our lives. At yun yung mosaic of life na tinatawag. Di ba, kadalasan na nakakalungkot, tayong mga tao, mas nagpo-focus tayo sa dark parts ng ating mga buhay. Yung mga masasaya, nalimutan na kaagad. Halimbawa sa mga relationships, nagkatampuhan na yan, huhukayin na naman lahat yung mga dark areas ng relationship. Bakit hindi ipaglaban, hindi i-highlight yung mga masasayang time? I-highlight yung mga masasayang time sa buhay, wag yung mga sad times. Ang tao pa naman ganyan, bigyan ko kayo ng analogy. Parang joke daw sa simula, di ba? Yung joke, kapag nagbigay ng joke, tawa ka, di ba? Tawa ka. Kapag inulit, tawa ka ulit. Pag naulit na naman, medyo maya, inulit na naman, hindi ka na matatawa. Corny naman to, 100 beses na narinig. Ikwento mo, nakakalungkot. Pag kinuwento mo, iiyak, di ba? Ikwento mo ulit, iiyak na naman niya. Ikwento mo for 100 times, lulupasay pa siya at iiyak pa rin dun sa same story. Yun ang failure ng mankind. When it comes to happiness, pinagsasawaan agad. Naiitsapwera. Kapag pinag-uusapan na malulungkot na aspeto ng buhay, gustong-gustong pag-usapan. Ganun ba? Sali ako dito. Ako din kwento ako, nakakalungkot. Iyakan sila doon. After many months, napagkwentuhan na naman, iyakan na naman sila doon. Why focus on those things? Hindi po pwedeng yung mga masasaya, magkumpul-kumpulan kayo. Halika, pag-usapan natin yung mga sasayang mga nangyari sa buhay natin. Pero look at people. Tell me I'm wrong or I'm right. Kaya nga maraming mga drama movies sa teleserye na lang Puros kalungkutan puros kalokohan ng tao ang gustong-gusto panoorin ng mga nagtetelebabad, di ba? Sino nanonood ng 700 Club? Sino nanonood ng mga Christian station? Sino? Hindi. Ano pa panoorin? Mga telebabad, mga drama series. Isa yan sa failure ng mankind. Mahilig mag-focus sa mga down parts of life. Life is a very big mosaic.
Bakit ka magpo-focus sa mga dark parts samantalang napakarami ng mga makukulay na parte ng buhay? Mag-focus ka doon. Me, myself, yun ang ano ko yun ang kumbaga personal rule ko. Kunyari, nagkakatampuhan kayo ni Mrs. Don't dwell. Huwag kang mag-dwell dun sa reason kung bakit kayo nagkatampuhan. Isipin mo yung masasayang araw ninyo. It will brighten you up. Si Jesus Christ nga, ang Lord nga sabi, di ba? True Paul, forgetting what lies behind. Mag-focus ka sa meron sa inaarap, and that is joy and glory with the Lord. Saka hindi lamang yan, di ba? Meron ba inutos si Jesus Christ na mula ngayon mga anak, alalahanin niyo lahat ng malulungkot na aspeto ng buhay ninyo. Wala rin namang inutos na gano'n ng Lord. Ano pa ang sinabi niya? Think about His love. Think about His goodness. Ano sinabi sa aklat ng Philippians? Kung ano yung mga noble, mga praiseworthy, mga positive things in life, dun daw dapat, yun ang laging laman ng isip ng tao. But then again, we fail on that. We fail on that. So memory itself can cause pain. Mag-focus sa mga bad memories can only give suffering. So why dwell on those things? Maraming source of pain. Yung physical pain, madali pang mawala eh. Sa longpas lang naman yun, band-aid or what. Maghihilom naman ng balat kapag napaso o nasugatan. Pero ang puso, papaano? Ang isip. Maraming nasasabi, hindi, pag may lamat na, hindi na siguro, hindi ako naniniwala dun. Kasi hindi na sinasabi ni Jesus Christ eh. Hindi na sinasabi ng Biblia eh. Kasi kung totoo yung lamat-lamat system na yan, bakit pa tayo papuntang langit? Hindi lang naman kasi past natin ng tayo makasalanan. Hanggang ngayon, makasalanan pa rin tayo. So, yung lamat talaga, hindi mawawala. Baka nga basag na talaga eh. And yet, we're going to heaven. Kung yun talaga sinasabi sa Biblia, kalimutan na natin yung ginagawa natin. Kasi may lamat pa pala eh. Pero ano sinabi sa Biblia? Sabi ni David, Lord, maraming salamat. Hindi ka nagkikip ng listahan ng mga kasalanang nagagawa ko. Kasi kung nagkikip kayo ng listahan ng bawat kasalanang nagagawa ko, how can I stand? Hindi na siyempre. Pero ang Lord, wala siyang listahan meron nga siya listahan ng mga mabubuting ginagawa natin. Even our tears, iniipon ng Lord. Tears of joy, tears of sadness, or happy, any. Basta inluha mo yan para sa Panginoon, iniipon niya sa kanyang very special battles. So that is the mosaic of life. Parte siyempre ng mosaic of life, yung tinatawag na pain. Our pain is not limited to the moment of the events. The jagged edges of our pain scratch deep lines of fear and doubt into our minds. Alam ko, scientifically, merong term na phobia. Me, I don't think I have any phobia at all. You know why? I believe sa sinabi ng Lord, with God, all things are possible. Ano bang klaseng darkness sa pinagdaanan mo? Muntik ka nang mamatay because of that. Pero wag mong hayaang maging captive ka ng bagay yan for you to fear your whole life. Kasi pasaan ba't nariyan ng Diyos? Yun ang lagi kong challenge eh. Totoo nga bang sinabi mo na with God, all things are possible? Eh bakit takot kang sumakay sa elevator? Bakit wala ba ang Diyos sa elevator? I know, scientifically maraming reason. Rational reason kung bakit normal lamang na may phobia ang tao. Pero ang challenge ko kasi ganito lagi eh. Akala ko ba, with God, all things are possible? But with that thing, mukhang imposibleng mawala sa'yo. Sino ang may kulang? Ang Diyos? O ikaw? It's just a matter of choice. Personal choice. Ibang usapan siyempre na kapag kinain mo, lolobo ang mukha mo. Because your allergy. Ibang usapan siyempre yon. I'm talking about phobia. I'm talking about yung mga traumatic experiences. Ang sabi ng Panginoon, I came to set the captives free. Free from what? Those things, of course. Hindi lamang sa gawa ng kalaban, maging yung mga ripple effect ng mga ginawa ng kalaban because of sin, sakop yun sa freedom na ibinibigay or ibinigay ng Lord sa atin. Show it. It's in every time na pre-praise and worship tayo, sarap kumanta, di ba?
Time mo ngayong umawit ng malakas kasi wala namang makakarinig. Kahit suntunado ka, okay lang. Busy naman lahat Pero alam niyo, ang lagi kong prayer kapag nag-aawitan tayo, let those songs be true sa buhay ng umaawit. Dahil ang buhay ng Kristiyano, hindi hallelujah lang. Minsan kasi ang sad part, you will feel the strength, the power while singing. Pero after the singing, after the church, what kind of life or strength do you have? Hindi ako naniniwalang ningas kugo na strength ang binibigay ng Diyos. Na nandun lang yung strength kapag umaawit tayo nag-aaral. I don't believe in that. It's supposed to be lifetime or eternal in nature. Then show it. Show it. Show it. Tama yung sinabi sa Biblia sa puso ng tao are all the issues in life. Hanggat hindi mo sinusuko sa Diyos yan, it will remain there. It will bother you the rest of your life. It will affect your each and everyday life. Kung yung mga issues na yan lagi kinikip mo sa puso mo, hindi mo isinusuko sa Diyos. It will affect you and it will affect the people around you. Isa yung sa reason kung bakit mayroong pain sa buhay ng tao. Why there are sufferings. Sa mga susunod na mga Fridays, pag-usapan natin yung mga detalye. This is just the introduction. While our experiences are unique to us, they are not unusual to the human race. Sinabi naman ni Peter yan, di ba? O yung mga nakakaranas ng suffering, ng mga persecution or what, huwag kayong magtaka kung bakit nangyayari sa inyo yan. Common yan sa lahat. Common. They are not unusual to the human race. Pain and suffering are the common bonds that shackle us together. After the fall, then, kasama ang pain, ang suffering, at sa mga personal choices o pagkagagamit natin ng ating mga freedom. And though we know we are not alone, that knowledge offers no comfort. Kaya nga minsan, di ba? Huwag ka na malungkot, kapatid. Naiintindihan ko nararamdaman mo. Hindi mo nararamdaman. Hindi mo ako naiintindihan. Di ba? Minsan ganun Siyempre, ikaw naman, kinocomfort mo na nga. Ano ba? Sige, hayaan mo, dadaanan ko rin. Sandali lang. Pwede pareho na tayo. Pareho na tayo ngayon, ha? Naiintindihan na kita. Minsan, walang enough comfort sa mga taong nagdodwell. Sa mga bagay na dapat hindi siya doon nagdodwell. Andyan makikinig, nakatingin lang sa'yo, nakikiramdam or what, then the person will go and, harapin ang sarili niyang buhay. But still on that position, we must be willing to give up. Yung tinatawag na yielding sa Holy Spirit. Lord, life is painful. Pero maraming salamat, you offers comfort. Magdodwell ako sa comfort na binibigay ninyo, hindi sa pain. Lord, may sakit na naman ako. No? Pero magdodwell ako sa thought na you're a healing God, that you will heal me. Each time ako nagkakaroon ng pagkakasakit. Lord, may problema na naman kami sa aming buhay, pero magdodwell ako sa thought that you're our Jehovah Jireh. Kapag ganun tayo, there will be power in our life. People will see it, people will feel it, and people will hear it from you. Regardless of what's happening practically sa buhay ng bawat isa. Kasi ang question kasi, sino ba naman sa atin na itsipwera? Who among us ang wala? Walang suffering, walang pain na tinatamasa nowadays. Pero bakit may mga Kristiyano full of pain and suffering, hindi halata? At meron naman, halatang halata talaga. Kitang-kita. What's the difference? Nagkulang ba ang Diyos dun sa isa? At sobra-sobra yung pagpapala niya dun sa isa? I don't believe that. Pantay nga ang Panginoon kapag nagbigay Di ba? Pantay ang Diyos sa lahat. So we know kung saan naroon ang kakulangan. We know. Kaya sabi nga, pagpipis ng hirap, bahagi ng pagkahirap sa inyo ng Diyos. Yung sinabi sa Peter. To suffer for the Lord ay bahagi ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Pero yung suffering, because of our wrong choices, maling paggamit sa freedom, ibang usapan na yon. So yung suffering o pain na meron tayo ngayon, kung because of Christ, magbunyi ka kapatid. You are suffering pain, no? You are suffering and you have pain in life because of the Lord. Magbunyi, that will lead to life. Alam naman natin yung kung anong klase, kung yung suffering na meron tayo ngayon or pain, kagagawan din naman natin, di ba?
Malalaking tao na tayo dito. Wala, si Arielaine lang naman ang bata dito ngayon. At palagay mo, Arielaine, inosente siya. Tamo? Ganun siya ka-inosente. Inosente talaga. Pero as mga matured people, we know, Lord, why is this thing happening to me? Mantalang alam mo naman kung ano talagang sagot. Di ba? So we wonder, una, why is there so much suffering and pain? Sa kabila ng mga binanggit natin. Lord, bakit kaya ganito punong-puno ng suffering ang life? Bakit puro pain? Ito yung mga question na sasagutin natin sa mga susunod na mga Fridays. Pero just a thought, para magkaroon tayo ng mas stir up yung ating kaisipan patungkol sa bagong series ng pinag-aaralan natin. Why is there so much suffering and pain, Lord? Why does suffering happen? Kasi, napakasmooth naman ng lahat. Bigla na lang nangyari ito. Ano ba naman to? Kasi hindi lamang nagsasuffer. Kadalasan, hindi nagsasuffer siya, hindi because of him or her. But because of the other person naman. Minsan naman nagsasuffer siya, not because meron siyang ginawang something na hindi tama, but because of you. Nagsasuffer tuloy siya. So yun ang scope po ng pinag-aaralan natin ngayon. Suffering kagagawan natin, suffering kagagawan ng iba. Sakop po yan lahat. Pero nawa, kapag meron tayong pain and suffering, laging kagagawan ng iba. Hindi tayo ang nagkokos mismo ng suffering. No, nawa. Kaya nga sa pasimulain ng pag-aaral natin, yung responsibility, yung sense of responsibility hindi dapat nawawala sa puso't isip natin. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang, walang namamatay para sa sarili lamang. May ripple effect lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito. At lagi nating i-consider yung mga tao around us. Nasa Timothy yan, di ba? Sinabi ni Paul, huwag kayong gagawa ng mga bagay na for personal gain lang. Isipin mo naman yung iba. Esteem them higher than yourselves. Kasi nagkakaroon ng problema, especially sa religious organization, sa church, kapag ini-esteem mong sarili mo higher than the other. Problema ka agad yan, sigurado. Sigurado. That's why, sinabi ni Paul, where is God when suffering happens? Katulad ng mangyari yung 9/11, where is God in 9/11? Ba't hinayaan niya mamatay in a very, very horrifying way yung mga taong yun sa Twin Towers? Where is God? Kasi ang suffering nandun sa mga naiwan eh. Especially, alam mo, siya yun yung tumalon. Yun ang suot niya yun eh. Tapos i-deny mo. Hindi siya yun. Siguro kapareho lang ng height, kapareho ng kulay ng balat, ng buho, kapareho ng damit. Siguro kapareho lang lahat, pero hindi siya yun. Yun ang ginagawa ng tao para hindi siya masaktan, di ba? To deny the truth. Pero masakit yun, that is a torture. Where is God? Where is God? Bakit walang anghel na sumalo sa kanila? Bakit nagtagumpay yung mga terrorists? Why? Where is God? So magsasuffer lahat ng mga naiwan. Why? No, why? Yung nangyayari ngayon sa Syria, yes, they are Muslims, most of them, but they are humans. Namatay din si Jesus Christ para sa kanila. Sa lahat ng taong isinilang sa balat ng lupa, maging yung mga inabort, Jesus Christ died for them. Walang itchapwera, for God so loved the world. Look what's happening to them. Anong klaseng suffering meron sa Syria ngayon? Paminsan-minsan tingnan niyo yung mukha ng mga bata. Paminsan-minsan tingnan niyo yung mukha ng mga family, especially yung mga tatay, yung mga nanay, thinking what will happen to our child bukas, mamaya. Those are the real sufferings. Are we really suffering now? Tell me. Are we really suffering now? Look at them. Hindi alam mo kung may kakainin mamaya. Hindi alam kung buhay pa sila mamaya. Hindi alam baka may matapakan silang bomba at sumabog sila ng buong pamilya nila. Hindi alam kung ang bomba nasa lupa o nasa langit babagsak na lamang sa ospital na kinalalagyan nila. Those are sufferings. Those are sufferings. Subaybayan niyo yung mga nangyayaring yan. Paminsan-minsan, lagpasan natin yung sarili natin, yung personal issues natin. Tingnan natin sila. No? God will remind you how blessed we are. How fortunate we are. Kaso nga lang, ang problema natin, we are always looking at ourselves only. I, me, myself. So where is God when suffering happens? And can we trust His goodness even when we suffer?
Kasi nangyayari sa akin, napakahirap, nadadamay na tuloy yung mga bata eh. Parang gusto ko na yatang tumawag sa ibang Diyos. Maraming tao, natututong maging relihiyoso kapag nagkakaroon ng suffering, di ba? Kapag nakulong. Ilan ng mga boxers yung kapag nakulong nagiging Muslim? Muhammad Ali. Di ba? Mike Tyson. Robin Padilla. Akala lang, nagsasuffer sila ng todo. So, ang ginawa, hindi matulungan ng Christian God, lumapit sa Islamic God. Ilan yung ganyan dito? Sige, pag hindi ka nag-embrace kay Satan, kay Allah, you will lose your job. O, embrace ka agad. No? 10,000 eh. No? 10,000 riyals din yun nung araw. 10,000. They don't know the meaning of suffering. They do not know. They're so selfish. So selfish. So, can we trust His goodness even we suffer? Yung mga questions na yan, we will answer one by one sa mga susunod na mga Fridays. The wisdom of the Bible can help us sift through important questions as we clear away the debris in our search to understand pain and suffering. Walang ibang makakasagot sa question of pain and suffering kundi ang Biblia lang. Walang taong makakasagot niyan. Sangkaterba man yung mga self-help books na nagkalat sa mga bookstores, they are not the answer. Go straight to the Bible. Go straight to God. Go straight sa salita ng Panginoon. You will see the answer. Everything is there. Everything is there. So, next week, sisimulan natin, why do we suffer? Mas ima-micro natin yung ating pag-aaral. So, meron po ba kayong gustong itanong, idagdag? Kuya Paul. Parang yung pain po kasi parang parang kaparehas ng weaknesses ng isang tao. Nagpapakita siya ng weakness ng isang tao. Kaya naalala ko kasi yung verse na may grace is sufficient. Okay. Next week, magde-delve tayo deeper sa pag-aaral na ito. And by that time, maybe, magkakaroon kayo ng mga questions or comments. Tayo mo ko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa introduction about pain. Pain in life na nararanasan naming lahat. And yes, Lord, we are all guilty kung bakit kami nakakaranas ng pain. Kadalasan, it is our own choice kung bakit kami nalagay sa matinding pain and suffering in our lives. Kadalasan or minsan, kami biktima lamang ng maling choice ng iba. Lord, turuan mo kami through this study to look at pain and suffering through your perspective. The way you look at pain and suffering, not our way. Let your thoughts be our thoughts. Let your knowledge be our knowledge. Sang-ayon sa pag-aaral nito, sa bagay na ito about pain and suffering. We have many ideas, but we want your idea, Panginoon, through your book, the Holy Bible. Kaya Lord, muli po, maraming salamat. Inaasahan namin sa mga susunod na pag-aaral, we will be more ready to digest the truth na ibibigay mo sa amin. Father, this is our prayer in Jesus' name, sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen.